National President, Philippine Nurses Association. Kasama ho natin, Doc, si Radyoman Lourdes. Ito, magandang hapon po. Live kayo sa RMNDZ XL Manila. Yeah, magandang hapon po, ma'am. Doc, kumustahin ho namin muna. Number one, parang hindi pa ho umiinit yung puwet ni Dr. Pujalte na wala na ho sa pwesto. I mean, ako naman na parang nakakalito. So, kumusta naman ho yung mga nurses, doctors? Kumusta po yung sektor na ninyo, Doc? Well, syempre on our end, no? So, naintindihan naman natin na definitely kung ang reason niya ata daw ay health, no? Pero syempre alam naman natin kung whatever the reason is, no? Kasi ang point naman kasi natin, kami ang stand namin, kung sinong nandyan, gusto nating suportahan. No, so suportahan natin kasi importante sa amin na mabigyang diin at mapaunawa namin sa kung sino mang Secretary of Health yung mga different concerns at different advocacies natin para sa ating mga nurses, no. Kasi I remember, no, nag-send kami ng initial support kay Secretary Pujalte, no, and also we asked for a courtesy call, and I think this is something that we will be doing again with the new secretary kasi importante rin na mai-orient siya. Kasi like for example, initially Secretary Pujalte, he came from being a POC, no? He was the lead medical director in POC, and I know he was able to do some initiatives as well in POC, and that is something that we want na makita natin yung vision niya, ano ba yung plano niya para sa mga nurses. So, impact nito, ma'am, definitely magbabago na naman kasi syempre depende yan kung sino Secretary of Health, iba na naman na magiging trust, iba na naman na magiging programa at initiatives niya, no? And we are looking forward na sana makausap at makita natin makapag-courtesy visit tayo kay Secretary Mercado, no, para at least maiparating natin yung mga different concerns kasi marami po talagang concerns ang ating mga nurses, no? Sahod, trabaho, work environment, kasama pa po dito yung ating mga job order, no? Isa yan sa mga bagay na sana matugunan ng ating DOH. Walang problema sa inyo ang bagong talagang DOH Secretary? Well, as of now, wala pa naman kasi fresh pa ito, no. So as of now, he's been working with PhilHealth, no, and he has been working with PhilHealth. Although definitely binabantayan natin yung mga different initiatives nila sa PhilHealth kasi definitely yung pondo dapat hindi nagagamit sa ibang bagay yan. But we have seen some improvements in the PhilHealth, yung ating PhilHealth initiatives, and definitely ang request natin ay sana dahil mas may kaalaman siya sa PhilHealth, mas maitugon natin na magamit ang pondo ng PhilHealth para dun sa mga pinaglalaban natin na causes. Like for example, no, yung sweldo ng ating private hospital nurses or nurses in the private sector, baka po, no, mas matugunan ni Secretary yan kasi mas naintindihan niya na andyan ang pondo ng PhilHealth na pwedeng gamitin sa ibang bagay kesa ibalik sa national funds. Wala naman kayong problema. Okay, number one, sana unang DOH Secretary, then pangalawa kay Dr. Pujalte. Kasi ako, I've always believed na you give leaders an opportunity first, no? Bigyan muna natin sila, pakinggan natin. Kasi kung ngayon, kukontrahin na natin kung ano man yung nandyan, wala pa ako naririnig na programa. So siguro, antayin natin kung ano yung programa. Pero siguro ang medyo bothered ako is yung dapat yung appointment kasi definitely is something based on the merits, no? Yung kapasidad, kakayahan. Now looking at the background naman ng ating bagong secretary ngayon, no? He's a PhilHealth. He's been with PhilHealth. He's been working in the hospital sector. He's been working in the with the hospital sector and working with PhilHealth. So more or less, no, mas may kamulatan siya in terms of what's happening around. So Okay. so I think we take that as a positive opportunity na baka mas matugunan ni Doc Mercado yung mga different concerns natin sa health sector. So, Okay. yan. Okay. Credential. Okay naman po si Dr. Mercado. Yeah, he's a graduate of UP Medicine, no. He studied abroad, no. So based on my search, no, nakita ko nag-aral siya sa UNC, which is one of the good medical schools, and I think even in Wharton or Harvard, I'm not sure.
Pero ibig sabihin yung financial and fiscal management, I think meron siyang background doon. Mm, And mm, mm. that is very important kasi pag DOH secretary ka, hindi ka clinician. Kasi 'di ba minsan yan din yung pula natin minsan pagka masyadong clinician lang ang tingin ng, kasi importante yan sa DOH, hindi lang naman kasi yung clinical side of Tama. managing Oo. the health of the people kasi dapat mas malawak din ang tingin mo, no. Mm, 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 Napakadami mm. pong departments ng bureau ng ating DOH. Human resources for health dapat matugunan, planning, no, health promotion. So all of these areas po dapat nakikita at Mm, matutugunan ng maayos ng ating mm, secretary. Although there mm, are mm. undersecretaries, but syempre yung pagkumpas tsaka yung direction ng pagpaplano, no, is importante. Yung Secretary of Health will be able to address that po. Yeah. Okay. Doc, sandali lang ha. Sige Napapakinggan po. naman po kayo. Okay. Sabi niyo kanina sana ay may pagkakataon makausap kayo ni Dr. Mercado. Mayroon na ho ba kayong pasabi? And definitely, alam ko hindi naman kayo iisnabi nun. Hindi ko depende po kasi syempre they would always have other priorities, Mm, no. mm, Kasi mm. like for example, yung previous, no, nagbigay ako ng sulat requesting for a courtesy call, medyo hindi nga ako Ah, natugunan, no. oo. So Previous, sino pong medyo previous kay Doc? before pa kay Doc Pujalte, no. So yun, Ah, so nagbigay ako ng sulat tapos okay. hanggang dito kay Dr. Pujalte. At least si Oo. Dr. Pujalte nung nagbigay ako ng sulat, nag-acknowledge naman, no, Mm, parang mm, mm, gano'n. mm, So mm, mm. pero sana, no, si Dr. Mercado at mas makalampag natin, Mm, no. mm, So mm, yun mm, ang mm. ating request. At sana hindi naman biro ang number of nurses, no. We have Tama. around 500,000 actively registered nurses, and Mm. marami pong issues sa nursing and sa health, no, in Mm, mm, general. mm, So mm. kaya po sana, no, imbis na maging antagonistic kami, mas gusto ko na mas magtulungan kami, na tulungan niya, suportahan niya yung mga different initiatives para mas ma-advance natin yung health. Kasi Tama, tama. yun naman po yan kasi lagi ako naniniwala na dapat tulong-tulong tayo Mm, kasi mm, mm, mm. napakalaki po ng magagawa ng mga nurses. Mm, Kaya mm. sana si Doc mas maging bukas din siya na mas maging open sa suggestions lalo sa healthcare system. Mm. Marami pong may ambag ang mga nurses at yun po sana yung ating request, no, dito sa ating bagong Mm, Secretary of mm, Health. mm. Okay. Meron po kami nakausap na isang doktor. Sabi niya nasa ICU na talaga yung sektor ng kalusugan. Sa tingin niyo ho ba mailalabas niya ng ICU yung sektor ng kalusugan? Or sang-ayon Ah, ka ba na talagang nasa ICU na yung sektor natin, Doc Gian? ah, well, marami kasi talagang mga problema, no, na definitely I think nasa ICU. So maraming gamot, may gamot na paunang lunas, no. May 2 taon pa naman siya to really serve pa, no, kung Mm. nandiyan pa at matutuloy niya yung termino niya, no. So hindi naman porke nasa ICU ibig sabihin mamamatay, no. So ako Mm. yan ang pinaniniwalaan ko. So ibig sabihin kung nasa ICU may mga gamot, no, Mm, maaring mm. meron munang paunang lunas, Mm, mm, no. mm. So simulan natin, mas maging agresibo tayo dun sa mga paunang lunas para masigurado natin na hindi tuluyang mamatay yung health system, Mm, no. mm. So paunang lunas, ano yung mga pwedeng paunang lunas? Yung halimbawa, no, siguraduhin natin na alagaan niya talaga yung mga health sector. So nakita ko na ibigay na yung NEP, no, na isubmit na yata yung NEP sa Mm, mm, mm. Congress. Yes. Pero tulad yun, wala na siya magagawa doon. Pero sana mas maging maagap tayo na pagka pinakinggan sila sa Kongreso, nag-present ng budget sa Kongreso, Mm, wag lang yung tumaas ang pondo. Kasi alam niyo po, lagi pag tinatanong ko, tumaas ang pondo? Yes, tumaas ang pondo. Pero nabigay ba yun sa sahod? mm, Nagdagdag mm. ba ng plantilla ng nurses? Nagdagdag ba ng plantilla ng health workers? Kasi po, talagang, the healthcare system is problematic because kulang Mm, po talaga ng mga health workers, no? mm, At mm. matutugunan yan kung mabibigyan ng wastong sahod, Mm, mm. mabibigyan ng mananatili sila sa bansa kasi nakikita nila na both government and private nabibigyan sila ng karampatang sahod, Mm, mm. nabibigyan ng magandang work environment. Yan po talaga yung ating dapat tinutugunan. Mm, So kung mm, mm. tatanungin ako, ano yung kailangan niyang gawin para maisalba tayo? Mag-invest siya sa nurses, mag-invest sa health workers. Now, isa pa po, no, malaking bagay kasi yung universal healthcare, ilang taon na yan pero hindi pa po talaga natin na isa sa buhay, Oo, no. oo, And tama. I think
malaking bagay po dyan yung nurses dapat ma-empower. Meron po kaming pinapasa ngayon yung bagong batas natin, yung nursing bill, na nire-request natin dyan na magkaroon talaga ng advanced, yung health promotion kasi doon po kasi tayo nagkukulang. Kasi syempre, sa politika, mas maganda yun na, ay, natulungan yung isang tao na talagang hikahos na Tama. hikahos, di ba? Oo. Parang ganun. Maganda yun sa optics, maganda sa pagtingin. Pero, mas maganda po talaga sa health yung libo-libong tao na hindi nagkasakit. Mas maganda 'yon na magtutok tayo doon kaysa doon sa isa, Ay, dalawa, tatlong pasyente na talagang kritikal. Kasi kaya naman naging kritikal 'yan kasi pangit yung ating health promotion at disease prevention. So yun po talaga yung sana paglaanan din ng tutok, paglaanan din ng pondo talaga ng ating gobyerno, yung part na yon. Although may yakap, no, kaya lang Oo. syempre alam naman natin, minsan may issue tayo sa pagbibigay nung reimbursements, ganyan. So, Yes. pero sana po mas mapalakas pa talaga 'yan. And Oo. babalik tayo doon. Kailangan may nurse bawat barangay, may nurse within the community. No, so yun po talaga sana ang kung talagang gusto niya ilabas sa ICU, yan yung malaking bagay na magagawa ng ating gobyerno. Doc, linawin ko lang uli, at least lilinawin ko ang dapat, i-correct nyo rin, dapat na unang pagtuunan ng pansin ni DOH Secretary Mercado, sahod, plantilla. Opo. Okay, sahod, Sahod plantilla. plantilla ng nurses at health workers in Oh, general. okay. And of course, etong pagpapalakas ng universal health care system natin. Yes po. Yes po. Kasi mas maganda yun na hindi na pupunta talaga sa ospital. Kasi kung makikita mo, ang mga ospital natin, crowded po talaga. Tama. Cramped Oo. talaga. Kasi nga, hindi sila naalagaan sa umpisa pa lang. Kasi kung ang pasyente naalagaan sa umpisa, no, naturuan ng tama, nakapag-check up sila, yung mga screening, no, screening po Mahal yan daw eh. Halimbawa, mga magpa-screen. cancer. Ah? Doc, mahal magpa-screen. Well, supposedly po dapat, kasi like for example po sa ibang bansa, Mm-mm. for colon cancer for example, may pinapadala yung gobyerno nila na parang isang Test. test kit lang na i-check doon sa dumi nila. Tapos Oo. i-mail lang nila. Napakasimpleng bagay noon pero ang laking bagay noon na makakaiwas tayo sa colon cancer. Halimbawa, so yung mga ganong bagay po, pwede pong magkaroon ng mga specific initiatives na doon na pupunta yung ating mga pondo for prevention talaga, disease prevention. Kasi talaga pong, hikahos talaga yung ating health system kung gagastusan mo yung halimbawa pag nagka-cancer, hindi po biro yan. Sabi nga natin, no, even kami na nagtatrabaho, ako po kasi private sector, Opo. yung mga nagtatrabaho, we are one, major health crisis away from bankruptcy. Ganyan po kasakit at kasaklap ang realidad, 'di ba? Kahit sabihin mo nagtatrabaho kami, kumikita kami kahit above minimum wage ang kinikita mo, pag ikaw nagkaroon ka ng isang major health crisis, malaking bagay na pwedeng ma-bankrupt ang isang pamilya, 'di Tama, ba? tama. Halimbawa magkasakit sa puso, o heart Yes. attack, mahigit kalahating milyon 'yan. Ma-ICU 'yan, 1,000,000 mahigit 'yan. Mm-mm. Magkaroon ka ng stroke, mahigit 500,000 yan gagastusin mo sa ospital. So we are one health crisis away. So yun po sana yung matugunan natin, no. When we talk about addressing health, yung health promotion po talaga maiwasan yan. Maiiwasan yung mga major crisis. Malaking bagay po yan sa atin. Ito lang, Doc, baka kasi ilang araw lang may mga lumabas na namang kaso, no? May mga parang naging ano na siya, president. Okay, may kaso. Si Dr. Mercado may ginawang ganon. May change na naman. Nakakaapekto ba yung ganito? And doon na tayo yung politika. Talagang pinupolitika ba yung sektor ninyo? Well, to be honest, yeah, definitely I think may politika. Kasi whenever there's power, there's politics. Whenever there's money involved, definitely there's politics. Whenever there are interests, there will always be politics. So, kaya nga sabi ko, malaking bagay talaga dyan is yung, wala namang perpekto no? Pero dapat, nandyan tayo maging vigilant, no? Importante po yun Kasi kung talagang halimbawa, no, na yung previews ay talaga man, no? Kasi ako, Yes. wala pa namang proven 'di ba? Wala namang proven. Pero, having those watchdogs, importante po yun. Kasi integrity, malaking bagay. Kasi sabi ko nga, ibalik lang natin integridad sa bawat bawat leader ng ating bansa. Malaking bagay po yun para sa bansa natin. So definitely, if there's a question on integrity, at least courtesy yun, no? I think
respeto yon, no, high respects na importante na ayaw natin mabangisan yung integridad ng isang tao at integridad ng office. So definitely he has to take care of his integrity. Kung talaga po bang nararapat siya diyan, kung talaga magkaroon ng issue at kung talaga magkaroon ng question, then I think proper 'yun na dapat bumaba ka sa pwesto kung hindi ka karapat dapat dun sa but definitely yun naman po ang kaakibat noon is yung issue of delayed na naman, no? Tama, Kaya tama. pero ako kasi alam niyo po sa isang organisasyon dapat kasi may tinatawag tayong roadmap, may plano. Dapat ang vision, mission niyan hindi dapat nagbabago yan kung sino lang ang nakaupo. So may plano dapat. So yung plano dapat susundin. Yun naman yun 'di ba? So may initiative, may trust pero Okay. dapat kung konkreto naman po yung vision, mission, 'di ba? May plano. Ito yung parang tinatawag natin na roadmap. Dapat kahit sinong umupo tutuloy lang yun. And I think the president also has to put that mandate na ito yung mandato ko para sa health, 'di ba? So ito yung nakikita ko. So kahit sino umupo diyan, dapat yun yung mandato para hindi din po tayo pabago-bago. No, yun siguro yung suggestion ko diyan. Doc, meron ba kayong time frame para kay DOH Secretary Mercado na dapat masettle yung ganito in 6 months, in 1 year, in 2 years? Well, kasi syempre kung budget-wise, no, so abangan natin yung budget natin. So in 6 months, hindi naman ako maasa na mapapabago niya yung sweldo within this year, no? But definitely, we give him 6 months, no, na sana by 2027 mailaban yung improved plantilla, no? At least ako plantilla muna kasi meron naman po tayong mga legislations na nakasalang sa ating Congress and sa Senate, and definitely dapat as DOH, no, malaki pong bagay yung influence niya sa mga different stakeholders na sana i-influence din niya sila na suportahan yung mga health workers, no, like lalong-lalo na sa private. Meron po kasi ngayon yung Magna Carta for public, no, ina-update yan, public health workers, Magna Carta for private health workers. This is something new at ito sinusulong din natin. Plus syempre yung for us for nurses, no, yung aming comprehensive nursing bill para mas ma-empower natin yung nurses at ma-improve talaga yung sahod ng mga nurses. Doc, maraming Yun po. salamat sa inyong oras. Mabuhay po Opo. kayo. Lagi ko kami Opo. makikipag-ugnayan sa inyo. Thank you po. Opo, always grateful po at salamat po sa inyo sa pagkakataon to share our initiatives also. Thank you. Maraming salamat. Makakasama si Dr. Giancarlo Torres, National President, Philippine Nurses Association.